Kakagising pa lamang ng sundalo mula sa pagkahimatay ay may natuklasan siyang nakakatakot. Nakita niyang siya ay nakakulong sa isang lihim na silid na may makikinis na pader sa paligid. Ngunit malinaw na naaalala ni Lei na bago siya mawala ng malay ay nasa gitna siya ng digmaan. Ang sugat ng bala sa kanyang tagiliran ay patunay na hindi mali ang kanyang alaala. Biglang napagtanto ni Lei na maaaring siya ay nabihag ng kaaway. Sa kabutihang palad, sa hindi malamang dahilan ay hindi kinuha ang kanyang kagamitan. Agad niyang hinugot ang baril at nagbantay. Ngunit matapos magmasid ay wala siyang nakitang kakaiba sa silid. Maingat siyang lumapit sa pader at idinikit ang tainga upang makinig. Ngunit ang matinding sakit ay hindi na niya nakayanan. Agad niyang binuksan ang dalang first aid kit. At mabilis na binyandage ang sugat upang mapigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang portable radio mula sa bag upang humingi ng tulong. Ngunit bigla niyang napansin na may nagbabago sa isang bahagi ng pader. Ang dating hubad na pader ay biglang may salitang, sumuko, na nakasulat ng pabaliktad. Dahil dito ay inisip ni Lei na may taong palihim na nagmamasid sa kanya. Agad siyang sumigaw sa hangin at tinanong kung ano ang pakay ng kalaban. Ngunit katahimikan lamang ang kanyang narinig. Paglingon niya ay may nadagdag pang mga salita sa pader, na naging, isuko ang lahat ng pag-asa. Hindi pa man niya nauunawaan ang nangyayari, ay naramdaman niyang patuloy na tumataas ang temperatura sa silid. Dahil sa matinding init ay hindi na siya nag-isip, at agad niyang hinubad ang kanyang mga damit. Ngunit kahit hubad na ay hindi pa rin hamupa ang nakapapasong init. Hanggang sa dumating ang bugso ng init ay sa kanya napagtanto ang panganib. Ngunit huli na ang lahat nang siya ay magising sa katotohanan. Ang biglaang pagtaas ng temperatura ay ginawang parang steamer ang buong silid. Ang mga patak ng pawis sa sahig ay agad sumisingaw dahil sa init. Halos maubusan ng tubig ang kanyang katawan at alam niyang hindi siya pwedeng maghintay lamang. Agad niyang dinampot ang baril at walang habas na nagpaputok. Ngunit wala rin itong silbi. Di nagtagal ay tuluyan siyang nawalan ng malay dahil sa matinding init. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya muling magising mula sa pagkahimatay. Sa sandaling ito ay bumalik na sa normal ang temperatura ng lihim na silid. Mabilis na kinuha ni Lei ang lalagyan ng tubig upang makainom. Ngunit bago pa man siya makainom ng 2 lagok ay nakaramdam na siya ng hilo. Agad niyang nakita na ang mga bagay sa sahig ay nagsimulang gumalaw. Sa susunod na sandali ay nawalan siya ng bigat at umangat ang kanyang mga paa sa lupa. Biglang nagbaligtaran pataas pababa at pakaliwa pa kanan ang buong silid. Nahilo si Lei sa walang ayos na pag-ikot at paulit-ulit na bumagsak. Para siyang dice na paulit-ulit na bumabangga sa mga pader. Sa kabutihang palad ay huminto rin ang kakaibang pangyayaring ito. Ngunit mas lalo siyang nabigla sa mas kakaibang eksena. Ang mga bagay na inaanod kanina ay tila nagyelo sa oras. At dumaikit sa mismong lugar kung saan sila huling bumagsak. Tuluyang natulala si Lei sa kanyang nakita. Pabilis niyang sinubukang muling gamitin ang radyo upang humingi ng tulong. Ngunit pawang ingay pa rin ang narinig mula rito. Kung may makabasa man ng mensaheng ito, ang aking satellite phone ay, nang subukan niyang magpadala ng mensahe, doon niya lang naalala na hindi niya kabisado ang numero. Kaya kinuha muna niya ang binoculars upang obserbahan ang satellite phone na nakasabit sa kisame. Habang binabasa ang impormasyon ay ginamit niya ang kutsilyo upang ukitin ang numero sa sahig. Hindi niya inaasahan na matapos isulat ang numero ay biglang tumunog ang telepono. Bagamat hindi niya alam kung sino ang tumatawag, basta makakontak ang labas ay may tsansa siyang makatakas. Ngunit ang problema ngayon ay kung paano niya ito maabot. Agad niyang hinubad ang sapatos upang ipukol ito pataas. Ngunit sa susunod na sandali ang sapatos na hindi tumama, ay dumaikit na rin sa tabi ng telepono. At dahil walang sumagot ay automatikong naputol ang tawag. Habang nawawalan ng pag-asa ay bigla niyang naramdaman ang lamig. At nakita niyang mabilis na nagyayelo ang mga pader. Agad niyang naisip ang panganib at muling sinuot ang kanyang mga damit. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin niya nalabanan ang matinding lamig. Di nagtagal ay nanigas siya sa sahig na balot ng yelo. Nang maramdaman ni Lei na halos mamatay na siya sa lamig, unti-unting bumalik muli sa normal ang temperatura ng silid. At muling tumunog ang satellite phone. Ngunit wala siyang magawa kundi panoorin lamang ito. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ay muling nagsimulang umikot ang lihim na silid. At ang mga bagay na dumaikit sa mga pader ay sabay-sabay na nahulog. Dahil may karanasan na si Lei, agad niyang pinatatag ang sarili habang umiikot. Sa wakas ay nakuha niya ang telepono bago pa tuluyang huminto ang pag-ikot. Ngunit dahil matagal na walang sumagot ay naputol na naman ang tawag. Agad niyang hinanap ang missed call at tinawagan pabalik. Hindi nagtagal ay isang babae ang sumagot sa kabilang linya. Ngunit bago pa makapagpaliwanag si Lei, nauna nang humingi ng tulong ang babae. Dinukot ako. Nasa isang lihim na silid ako ngayon. Palagi nitong binabago ang temperatura.
At umiikot, bumabaligtad. Parang isang demonyong washing machine. Oo, ganoon nga, napakakakaiba. Napagtanto ni Lay matapos marinig iyon, na ang sitwasyon ng babae ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Agad niyang pinutol ang babae at sinabi ang buong katotohanan. Nang marinig ito, tuluyang umiyak sa kawalan ng pag-asa si Ana. Bagamat nalungkot din si Lay, pinilit pa rin niyang aliwin ang babae. At sinabing baka magkasama silang makahanap ng paraan para makatakas. Nang kumalma si Ana ay sinabi niya muna, na walang ilaw sa kanyang silid ngunit napakaliwanag nito. Doon lamang napagtanto ni Lay na ang liwanag sa silid ay tila nagmumula sa wala. Matapos magpalitan ng impormasyon, napagtanto nilang sila ay mula sa dalawang bansang sobrang magkalayo. Ang tanging pagkakapareho lamang ay bago mawalan ng malay. Pareho silang nakakita ng isang liwanag na tila bituin. Dahil dito ay nakabuo si Lay ng isang kakaibang hinala, na silang dalawa ay dinukot ng mga dayuhan. Ngunit matapos niyang sabihin iyon ay hindi sumagot si Ana. Sa halip ay bigla siyang napahagulgol sa matinding sakit, bago pa man makareact si Lay sa nangyayari. Sa susunod na sandali, dumating na naman ang sandali ng matinding pagbabago sa lihim na silid. Sa puntong ito, kahit hindi na magtanong ay naunawaan na niya ang kalagayan ng kausap. Agad na itinala ni Lay ang oras na nangyari kanina, at mabilis na ipinaalam kay Ana na muli nang iikot ang lihim na silid. Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang sulok para maghanda. Balak niyang obserbahan ang mga pattern nito, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya na hindi ito katulad ng mga naunang beses. Sa halip, ang mga pader sa paligid ay nagsimulang nakakatakot na magdikdik paloob. Sa takot ay buong lakas na itinulak ni Lay ang mga pader. Sinubukang pigilan ngunit wala ring silbi. Sa susunod na sandali, dahil sa makinis na sahig, nadulas siya at tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siyang muli ay hindi na niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa kabutihang palad, hindi naputol ang tawag sa pagkakataong ito. Agad na tinalakay ng dalawa ang biglaang pagbabagong ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Lay na may mas marami pang sulat sa pader. At malinaw na ang mga ito ay nagmula sa iba't ibang bansa. Dito ay biglang may naisip si Lay. Paano mo nalaman ang numero ng telepono ko? Nakasulat ang numero sa kisame. At dati, eksakto ring matapos niyang iukit ang numero ay sakalang tumunog ang telepono. Ngunit bago pa niya maunawaan ang koneksyon nito, may isa na namang tawag na pumasok. Agad niyang ibinaba ang tawag kay Ana at sinagot ito. Isang lalaking nagpakilalang si Lauma ang nagsalita. Sa kawalan ng pag-asa ay sinabi nitong hindi niya malutas ang equation. At ang tanging paraan para makaalis ay ang kamatayan. Pagkatapos ay nagmamadaling ibinaba ang tawag. Muling tumawag si Ana sa sandaling iyon. Hindi sinabi ni Lay sa kanya ang mga walang katuturang sinabi ng lalaki. Sa halip ay nagsinungaling na mahina lang ang signal kanina. At agad siyang nagtanong kung may equation din sa pader nila. Pagkarinig nito, agad napansin ni Ana na may mali kay Lay. Sandali, paano mo nalaman iyon? Dahil sa paulit-ulit na pagtatanong ni Ana, napilitan siyang sabihin ang totoo. Natakot lang si Lay na ang mga nakakatakot na salita ay makasira sa loob ni Ana. Dahil sa ngayon, siya na lamang ang natitira niyang sandigan. Siya na lang ang natitirang kakampi na maaari niyang pag-usapan. Matapos matanggap ang pangako, tuluyan nang nakahinga si Lay. Muling tinalakay ng dalawa ang mga bagong salitang lumitaw sa pader. Hindi nagtagal ay napansin nila na pareho rin ang impormasyong nakasulat sa kanilang mga pader. Marami sa mga salita ay may nakalagay pang taon. Biro ni Lay, tiyak na kalokohan ito ng mga alien. Bakit? Taong 2007. Sabi ni Lay, sino ba ang magsusulat ng mga taon sa hinaharap? Agad siyang pinutol ni Ana. Anong taon na ngayon? Taong 1971 ngayon. Natawa si Ana na parang nababaliw. Dahil hindi lang espasyo kundi pati oras ay magkaiba sila. Sinabi ni Ana na siya ay nasa taong 2024. Hindi pa man nakakabawi si Lay sa gulat, ay biglang may narinig siyang ingay sa paligid. Agad niyang napagtantong paparating na naman ang matinding pagbabago. At nang may sulat pa lang niya ang oras, ay umalingaw-ngaw na ang matinis na ingay sa silid. Sa patuloy na pagpapasigla, muling nawalan ng malay si Lay. Pagmulat niya, tuluyan nang lumiit ang silid. Ang dating malawak na espasyo, ay 4 na talampakan na lang ang lapad. Sa susunod na ikot, maaari na siyang madurage ng mga pader. Sa pag-iisip nito, bumilis maging ang kanyang paghinga. Ngunit si Ana ay nanatiling kalmado. Dahil nabuo na niya ang buong paliwanag mula sa datos. Ayon kay Ana, sila ay nasa iisang espasyo ngunit magkaibang panahon. Ang mga mensahe sa pader ay iniwan ng mga taong mula sa iba't ibang panahon. At lahat ng mga nakakulong ay nakikita ang mga ito.
Kaya maipapaliwanag kung bakit. Nakita niya ang numero ng telepono ni Lei. Upang patunayan ang teorya, silang dalawa ay gumuhit ng mga simbolo sa pader bilang patunay. Ngayon ay kailangan na lang mahanap at malutas ang equation na binanggit ni Lauma. Upang tuluyang makatakas sa nakakatakot na kulungang ito. Ngunit dahil sa mga sugat at matinding hirap, umabot na sa sukdulan ng katawan ni Lei. Hindi nagtagal ay nahilo siya at bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon ay bigla niyang nakita isang teksto na pamilyar na pamilyar. Pinilit niyang ilabas ang dala niyang kwaderno. Doon niya napagtantong iyon pala ay ang wikang ginagamit ng kalaban sa digmaan. At hindi ito salita kundi mga simbolong numerikal. Hinala ni Lei na ito na ang hinahanap na equation. Agad niya itong isinulat sa sahig bilang paghahambing. Ngunit kakasulat pa lamang ay may taong. Agad itong binura mula sa ibang panahon. Buti na lang at si Ana na isang matematisyan ay naalala ito bago tuluyang mawala. Ngunit nang susubukan na niyang magkwenta gamit ang susi, bigla siyang natakot nang mahayla ang susi papunta sa sahig. Agad na pagtanto ni Lei na habang lumiit ang silid, ay lalong umiikli ang pagitan ng mga matitinding pagbabago. Habang sinasabi niya ito ay ganito rin ang nangyari sa kanyang kamay. Sumunod ay isang napakalakas na grabidad ang humila pababa, maging ang mga bala sa loob ng katawan ni Lei ay nahila palabas. Hindi na niya nakayanan ang sakit, at tuluyang damaykit ang kanyang katawan sa sahig. Bagamat mabilis ding nawala ang ganitong kalagayan, alam ni Lei na sa susunod na pagliit ng silid, ay tuluyan na siyang mawawala ng walang bakas. Sa kabutihang palad, ang sumunod na pagbabago ay pag-ikot ng espasyo. Nagkaroon pa sila ng pagkakataong lutasin ang equation at makatakas. Maya-maya ay may tumawag sa telepono. At laking gulat niya nang si Lauma pala ang tumatawag. Muli nitong binanggit ang ideya ng pagsasakripisyo sa sarili. Sa galit ay minura siya ni Lei at agad na ibinaba ang tawag. Ngunit di nagtagal ay si Ana naman ang tumawag na may kaparehong paniniwala. Inamin niyang ilang sandali lamang ang nakalipas. Ay tinawagan din siya ni Lauma. Sa kanilang usapan, nalaman ni Ana na si Lauma ang bumura sa equation. Ang teorya ni Lauma ay ang lahat ng nangyari ay isang pagsubok ng mga dayuhan upang pilitin ang sangkatauhan na magpakita na wala siyang anumang banta sa kanila. Sa wakas ay nangyari ang pinakakinatatakutan ni Lei. Agad niyang pinayuhan si Ana na huwag magpadala sa panlilinlang. Isang hakbang na lamang ang layo nila sa pagtakas. Sa huli ay napapayag niya si Ana na lutasin ang equation. Ngunit malas na namatay ang ilaw ng silid sa sandaling iyon. Sa kabutihang palad ay may flashlight si Lei. At si Ana naman ay may ilaw ng kanyang smartphone. Ngunit dahil umiiksi ang pagitan ng mga pagbabago ay muli itong dumating. Sa malas, ito ay muling pag-compress ng espasyo. Hindi nagtagal ay naiipit si Lei at napilitang mabaluktot. Sa sandaling inakala niyang mamamatay na siya, ay unti-unting tumigil ang pag-compress. At sa sandaling iyon ay nalutas na rin ni Ana ang equation. Bagamat ang huling resulta ay ang numerong 1, hindi pa rin nila ito may kabit sa silid. Hinala ni Lei na may kaugnayan ito sa bilang ng mga pag-ikot. Iminungkahi niyang sa susunod na pagbabago, ay sabay nilang itulak ang isang pader. Sa sandaling iyon ay muling dumating ang pagbabago. Wala na silang oras para mag-isip pa. Pinilit nilang itulak ang pader ng buong lakas. Sa sumunod na sandali, tunay ngang nabasag nila ang kulungan at nakatakas. Natagpuan nila ang sarili sa isang mahiwagang espasyo. Mga tipak ng pader ang paikot-ikot na lumulutang sa paligid. Paminsan-minsan ay may makikitang mga tao na patuloy na nakikipagbuno sa kani-kanilang panahon. Ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon. Dahil pareho nilang naramdaman na makakalaya na sila habang magkasamang sumusuporta sa isa't isa. Sinubukan nilang mag-abot ng kamay. Ngunit sa susunod na sandali, muling nagising si Lei mula sa pagkakahimatay. Nasa lugar pa rin siya kung saan siya unang nawalan ng malay. Parang panaginip lamang ang lahat ng nangyari. Tanging ang lagay ng kanyang katawan ang patunay na hindi iyon guni-guni. Sinubukan niyang tawagan muli si Ana. Ngunit walang anumang tugon ang satellite phone. Nakala ni Lei na sira lamang ang telepono at hindi na ito ininda. Nagawa namin. Ngunit habang naghahanda na siyang umalis, isang uri ng sasakyang panghimpapawid na hindi pa niya kailanman nakita ang biglang dumaan sa itaas. At sa pagtawid sa kabilang burol ay nakita pa niya mga sundalong mas moderno pa ang kagamitan kaysa sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ay walang pumapansin sa kanya. Lahat ay nakatulala sa matinding labanan sa kalangitan. Habang mas lalo itong tinitingnan ni Lei ay mas pamilyar ang pakiramdam niya rito.